God, faith, great over our family life ministry. Salamat po, Panginoon, because this is the day that you have made and we will rejoice in you alone. God, thank you, Lord, for the gift of life. Ang buhay po ay regalo po ninyo dahil lamang sa iyong biyaya. Kami po ay nabubuhay. Kaya po, ito ay aming patuloy po na tinatalaga sa iyo, suko sa iyo. At marapatin mo lang buhay po natin ay maging buhay na pinagpala at maging pagpapala. Bless, O God, each of us, Lord. It's our daybreak. Salamat po sa kapatid na narito patuloy. And na-offer namin sa iyo mga oras na ito. And give us, O Lord, the joy in our heart as we dive in and to your word, devotion po ngayon, and also the fellowship among our brothers and sisters sa via Zoom, Panginoon. Thank you, God, and prepare our house, O Lord, yung kami patuloy ng kasabikan ng kakuhan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ay ikaw ang may taas. Your name will be lifted up sa aming gawain ito. Thank you, Lord, and pagpalain mo po ang aming mga kapatid narito, even pa yung mga mag-join. Give us, O Lord, yung ayos, mabuti na internet connection. We pray na until today, until now, and sa pagtapos nito ay maging malinaw at maayos po ang aming gawain. This is my prayer, this is my declaration in Jesus' mighty name I pray. Amen, amen. Okay, Amen. so share ko lang po yung ating screen hold of you. Right. Hey. Yan. Okay. All right. Excuse me. Okay, yan. Sige po. Again, blessed and joyful, peaceful daybreakers po sa bawat sa amin. Okay, let me just read to you yung ating pong yung assignment na binigay po sa akin today, July 2, 2026, yung ating devotion. And then, after nito ay let us discover yung mga this summary, short summary nito ating devotion for today. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not be stumbled from Proverbs 4:12. The Lord only builds a bridge of faith directly under the feet of a faithful traveler. Never builds the bridge a few steps ahead, for then it would not be one of faith. And according to 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Years ago, automatic gates were sometimes used on county roads. They would securely block the road as a vehicle approached. And if the traveler stopped before coming to the gate, it would not open, but the travelers drove straight toward it. The weight of the vehicle would compress the springs below the roadway, and the gate would swing back to let him pass. The vehicles had to keep moving forward, or the gate would remain closed. This illustrates the way to pass through every barrier that blocks the road of service of God. Whether the barrier is a river, a mountain, or a gate, all a child of Jesus must do is head directly toward him. If it is a river, he will drive up as he comes near it as long as he still forges ahead. If it is a mountain, it will be removed and cast into the sea, according to Mark 11:24. Providing he approaches it with flinching confidence. Is some great barrier blocking your path of service right now? Then head straight for it.
in the name of the Lord, and it will no longer be there. Henry Clay Trumbull, he said in the quote, "We sit and weep in vain, while the voice of the Almighty tell us to ever moving forward and forward. Let us advance boldly, whether it is dark and we can barely see the forest on us, or our road lead us through the mountain pass. From any vantage point, we can only see a few steps ahead. Press on if necessary, like the ancient Israelites. We'll find a pillar of clouds and fire of lead the way on our journey through the wilderness. God will provide guides and inns along the road, and we will discover food, clothing, and friends at every stage of our journey. And as Samuel Rutherford, the great Scottish minister, once stated so simply, I quote, "Whatever happens, the worst will only be a weary traveler receiving a joyful and heavenly welcome home." End quote. And going by the upper road, for that still holds the sun. I'm climbing through night's pastures where the starry rivers run. You should think to seek me in my old dark above. You'll find this writing on the door. Is only upper road. Right, so end of our reading for our devotion. Okay, from this devotion po, no, ay binigyan po ng title ng ating devotion for today na Unstoppable by Faith. Unstoppable by Faith. Faith isn't just what I believe, it's what moves me forward. So, may tatlong bagay na po na pwede natin pong makita dito po sa ating devotion. Una, sinasabi po dyan na press forward by faith. Patuloy na lumakad sa pananampalataya. Itong press forward, ibig sabihin po nito, press forward by faith, huwag tumigil, huwag kuminto, huwag sumuko sa paglakad dahil lang hindi mo pa nakikita ang buong plano po ng Diyos. Pagkat ang ating pong pananampalataya o faith ay hindi naghihintay ng kasiguruhan, ano po, bago kumilos. Kumikilos ito dahil nagtitiwala po tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. So minsan, alam niyo, gusto nating ipakita muna ni Lord ang direksyon bago tayo sumunod. Pero po, kadalasan, di po ba, isang hakbang lang ang ipinapakita niya po sa atin. One at a time sa atin. One day at a time. Habang sumusunod tayo, sa kanya pinapakita ang susunod na hakbang. So very, very challenging po yun. And very exciting. Very challenging at the same time, very exciting. Hindi sinabi po ng Diyos na kapag nakita mo na ang lahat, saka ka lumakad. Ang sabi po niya ay lumakad ka at ako ang magbubukas ng daan. Amen? So hinihintay tayo na sumunod muna. Okay? At makikita natin na magbubukas ang daan. Kung hinihintay natin po ang perfect timing, sinasabi natin, perfect condition o complete assurance, saka na Lord, if, subalit, datapwat, so yung mga reasons ng tao, no, bago sumunod kay Lord, may mga if and but muna. So, kapag pinili mong sumunod, kahit may takot at maraming tanong, alam nyo, doon mo mararanasan ang katapatan po ng Diyos. Kaya po, sa ating buhay, sa ating ministry, kapag may pinapagawa ang Diyos, di po ba? Wag tayo nang patumpik-tumpik. Ayan, no? Kung may pangako ang Diyos, di po ba? Panghawakan mo ito at hindi mo na po nakikita. At kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. At patuloy tayong lumakad, magpatuloy, pagkat dahil po ang Diyos ang gagabay sa bawat hakbang mo. So, sabi po diyan, ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay na makita ang buong daan. Okay? Lumalakad ito dahil nagtitiwala sa Diyos na siya ang gagawa ng daan. Amen? So number 2, push through the barriers. Yan,
patuloy lumakad sa mga balakid. Parang ito yata yung pang-araw, no? Giants naman ang ginamit. Barriers, giants. So patuloy na lumakad sa mga balakid. Alam niyo po, hindi natin maiwasan na sa paglalakbay natin, no, sa ating buhay, maraming mga barriers o balakid. Pero ang mahalaga po diyan, makita natin na sa kabila ng mga barriers, balakid natin, challenges sa buhay, nandiyan ang Diyos. Amen? O, makaranas tayo ng mga, alam niyo yun, hadlang, pagsubok, at mga sitwasyong tila posibleng malampasan at hindi natin pwedeng iwasan. Hindi naman natin pwedeng, Lord, free me, or hindi ako dapat paranas ng mga hadlang, problema o balakid siya. Hindi po eh. Bahagi yan, sabi ko nga po, ng buhay natin. Dinisenyo po ng Diyos ang mga barriers o mga hadlang natin. Kasi from that moment na may mga ganyan, ay nakikita natin na doon natin nakikita ang pagkilos po ng Diyos. Dahil nga po, huwag huminto, no? Dahil sa balakid, tuloy ang paglakad sa pananampalataya. Amen? So, maraming tao po, ano po? Baka kasama tayo doon, no? Ang sumusuko kapag nakakita ng maliit lang o sitwasyon na tila baga pinapalaki natin. No? Problema dito, problema doon, hamon dito, balakid sa pamilya, financially, emotionally, relationally, spiritually, lahat na. No? Kakulangan sa pera, sakit o kabiguan, yan po, lahat po yan, balakid. No? Iniisip natin siguro na baka hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ngunit alam niyo po, maraming beses sa Biblia, no? Hindi inalis ng Diyos ang balakid, ano, bago pumilos ang kanyang mga tao. Even our Lord Jesus Christ, di ba? Di naman exempt si Lord Jesus Christ eh. O sa mga challenges sa buhay niya, nagpatuloy pa rin siya kahit na alam niya na siya ay mamamatay sa krus, barrier yun. Pero sabi niya, di ba? Ang Panginoong Hesus, sabi din, if Father, sabi niya, no, remove this cup from me, but this will remove this cup from me. Yung cup na yun, yung saro ng paghihirap, barriers, buhay, ng kanyang daranasan. But, sabi ng Panginoon, it's your will, thy will be done. So, kaya marami po eh. Even si Paul, no? Sabi niya kay Lord, Lord, tanggalin mo naman itong tinig. Sabi ng Lord, hindi. Andyan lang yan para makita ang grasya ko sa iyo. So, kung may mga balakid tayo, barriers, hindi inaalis ng Diyos ang balakid bago bumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Inalis niya ito habang sila po ay sumusunod, yun po maganda. Halimbawa, isipin po natin ang bayang Israel, o example sa Jordan River. Hindi agad humiwalay ang tubig, tama po. Kailangan munang ihakbang ng mga tao, mga Israelita, ang kanilang mga paa sa ilog para gumawa ng himala. Diyos. Ganito rin po sa ating buhay, no? Madalas ang blessings, breakthrough, favor ay nasa kabilang panig ng ating pagsunod, obedience sa Kanya. Kaya alam niyo po, ang mga balakid po ay hindi laging, alam niyo yun, senyales na huminto ka. O minsan, ito po ang pagkakataon, opportunity na ipakita ng Diyos, no? Kanyang pangyarihan. So that's the beauty of mga barriers o balakid. O pinapakita ng pagkakataon na paranas, ipakita, ipadama, i-display ng Diyos ang kanyang power and presence sa kabila ng mga barriers. So, ang problema ay hindi ang laki ng hadlang po o barriers. Kundi kung titigil ba tayo o magtitiwala pa rin sa Diyos. Yan. So, ano pipiliin mo? Titigil ka ba o magtitiwala sa Diyos? Alam niyo po, wag hayaang ang takot o anumang mga barrier sa magdikta ng iyong desisyon. Huwag tumingin lang sa laki ng mga barriers o problema. Tingnan po ang laki ng Diyos. Amen? Tingnan niyo yung lalaki, di ba? Ang laki-laki ng bato. Kukumpara sa katawan niya, pero pinipilit niya na
dun sa daan na yun ay makatuloy siya. Di pinahintulutan na lalaking yan ay malaking bato na yan. Hirap yan, no? Imaginin mo, mag-isa ka. Barriers yan sa kanyang dadaanan. Pero yan, tingnan niyo uli niyo. Yung unting nag-move, yung stone kahit malaki. Alam niyo po, no? Ang balakid po o mga challenges ay hindi dahilan para huminto po tayo. Ito ay pagkakataon upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag patuloy kang sumusulong sa pananampalataya, ang Diyos ang mag-aalis ng mga hadlang sa iyong daan. Amen. Okay, so in last, no, persevere until the promise. So ito ko yung napakaganda dito. Persevere until the promise. Patuloy hanggang sa pangako. Okay? So maraming tao po nagsisimula, no? Nang may sigasing, di ba? Excited tayo. Gawin ito, gawin yan. Mga projects, mga ministry, mga plan natin, no? Pero we're so very excited sa simula. Magsisimula. Pero sa kalagitnaan, parang nakikita mo na, ay, wala na yata improvement. Wala naman yata akong nakikitang development, no, sa aking mga ginagawa, plano. Alam niyo po, hindi lahat ay, sabi ko nga, nagtatapos ng may katapatan. Yun po problema, no? Madaling magtiwala sa Diyos, pag maayos ang lahat, yun po. Pero po ang tunay na pananampalataya ay nasusubok kapag matagal ka na naghihintay sa mga prayer mo, breakthroughs mo, maging paghihintay, kailan kaya ako giginhawa, kailan kaya ako magbe-breakthrough, kailan kaya ang blessing flow, kailan kaya ako gagaling, and so on and so forth, no? Ang paghihintay ay mahirap paglalakbay. Ano po? Kaya sinasabi ng Proverbs 4:12, when you walk, your step will not be hampered. When you run, you will not be stumbled. Wow, no? Ganda ng pangako ng Proverbs 4:12. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. So ipinapakita po nito na habang nagpapatuloy kang lumalakad kasama ang Diyos, lalakas ka. Amen? Lalakas. Sabi mo, lalakas ako. Habang hihintay sa mga pangako ng Panginoon. Dahil kasama natin ang Diyos. So yung dating mabagal na lakad natin ay magiging matatag na takbo. Kaya alam niyo po, habang tumatagal, mas lalo mong mararanasan ang katapatan ng Diyos. Dapat ganun eh. The more na maraming mga barriers, mag-persevere tayo, no, until the promise na makita natin. And so on, by God's grace, tingnan po natin na talagang, ganito po ang aking, kami ni Ben, sa panahon ng paghihintay, yung nga po, pinabalikan namin yung mga breakthroughs, blessings, and favor ni Lord in the past. So, hindi po madali yun, matagal na panahon, maghihintay. Pero yun ang maganda eh. No? Merong Diyos na nagpala, merong Diyos na nagkaloob, nagbigay sa nakaraan. Siya pa rin po yung Diyos na papatuloy tayo na panghawakan kanyang pangako, past, present, and future. Amen? Katulad ng Israelita, no, doon sa ating devotion kanina, na sa ilang araw-araw silang ginagabayan ng halaking dapat apoy. Diba? Nagbigay ang Diyos ng mana, tubig, proteksyon at direksyon. Wow! Hallelujah! So, hindi niya ibinigay ang lahat ng sabay-sabay. Imaginin mo, yung mga Israelita, matigas ang ulo, reklamo dito, reklamo doon. But God is so faithful na sa kanilang mga reklamo, ilang mga disobedience, ibinigay niya pa rin ang lahat ng kailangan nila sa bawat araw ng kanilang paglalakbay. Hindi po sabay-sabay, tama po, kundi bawat araw sa kanilang paglalakbay. Ganito rin po ang Diyos sa atin. Po. Maring hindi mo pahawak ang buong pangako ngayon, pero kung mananatili po tayong tapat at hindi susuko, darating ka rin sa destinasyong inihanda niya para sa iyo. Amen? Tingnan mo yung lalaki, di ba? May goal siya, no? Hindi natin alam kung gaano kalayo nilakbay niya, pero nakita niya, yung finish line, doon, ang taas ng kamay, yes. Parang sinasabi niya, yes, narating ko rin, no? Kasi nag-persevere until the promise. No? So, huwag kang sumuko.
dahil lang matagal ang sagot ng Diyos. Magpatuloy pa rin sa praise, worship, sa paglilingkod, puri pagsamba, mamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos sa kapwa. Okay, tandaan po na ang bawat hakbang ng pagtitiis mo natin, inilapit ka sa katuparan ng mga kapwa ng Diyos. So, kung ano po ito, sabi niyan, ang tagumpay hindi para sa madaling sumubok, hindi para sa mga nagpapatuloy hanggang sa dulo. Kung mananatili kang tapat sa Diyos, mararating mo rin ang kanyang mga pangako. So, sige po, pakinggan natin itong isang magandang awit. May kinalaman dito po sa Lord, Abba Father, and Holy Spirit, we end our Daybreak Global with praise and worship. Thanksgiving. Salamat po, Panginoon, and patuloy po namin tinatalaga sa inyo ang Daybreak Global International. Thank you for all your people, your servants, Lord, through this ministry, you will raise up more prayer warriors, prayer intercessors, because we believe this ministry will impact, oh God, not only ang global, globally and international, Lord. You will impact to this ministry, Panginoon, pagkat ang mga panalangin, Lord, we believe in the power and the fruit of the prayer, Panginoon. Hindi po masasayang, Lord, every day, every moment, ng lahat ng aming mga prayers, petition, before the very throne of your grace, O Lord, is done deal, yes and amen, is sealed by faith, Lord. Ang sa amin lang, Panginoon, maghintay, expectantly. We are super excited, super expectant na magbubunga po ang mga panalangin ito. And thank you for our brothers and sisters na hindi po napapagod, patuloy na may ngiti, patuloy na may joy sa puso namin, even in the midst na, Lord, kilala mo rin, alam mo rin po ang aming mga challenges, aming mga buhay, but Lord, we commit to you, we dedicate to you fully, O Lord, ang aming buhay panahon through this Daybreak ministry, O Lord God. Thank you, Lord, and I pray and I release your provision, protection, and presence and power of God be upon all of us, O God, sa aming pamilya, buhat ministeryo. And we will, you will surprise us, Lord, with many blessings and breakthrough sa aming buhay. Sapagkat kayo ay Diyos na tapat, sapat sa buhay namin. At kami rin po, Panginoon, ay magtitestimonyo, magkakaroon kami ng mga matutuo, O Diyos, your servants, kaming mga nandito sa Daybreakers, O Lord, ay magbibigay ng mga patutuo kung paano kayo ay Diyos na tapat at sapat sa buhay po ng bawat sa amin. So that the whole world will know, that we are your children, Panginoon. Kami ay Daybreakers, global, international na yung pinagpala at hindi lang kami nagiging pagpapala pamagitan po ng aming buhay, ang aming oras at ministry. Salamat, Panginoon, to you. All the glory, honor, and praise sa lahat po ng iyong ginagawa at gagawin pa po sa buhay ng bawat sa amin. And thank you, Lord. Kasama rin po namin today si kapatid na Marilu. Yes, Lord God, first time makasama namin siya, nandyan po. At nabinigyan siya ng panahon, although patapos na po itong aming prayer ministry ng Daybreak. Thank you, Sister Marilu, joining us dito po sa Global Daybreak. At pagpalain mo kanyang buhay. And we thank you that she will join again. Sana ang dalangin namin, Sister Marilu, ay maka-join sa susunod pa na Daybreakers prayer ministry, Panginoon. Sapagkat hindi po aksidente na siya po ay nandito po ngayon. We believe, Lord, may purpose po siya at ngayon lang, Lord, alam ko po, binibigyan mo siya ng desire to join this Daybreak prayer ministry, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O Diyos. All our prayers is before you. We lift them up, the very throne of your grace, and we receive it, we claim it. It's done, yes and amen, is sealed by faith. O God, lahat ng panalangin ito. This my prayer, is our declaration. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, let us receive the final blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Praise God. Amen.